Sa ilalim ng kalangitang itim na tila sinakluban ng makapal na kumot, ang kahabaan ng C-3 road sa Navotas ay naliligo sa mababang hamog, isang karaniwang palatandaan ng mahalumigmig na hangin mula sa dalampasigan ng Manila Bay. Ang mga ilaw mula sa mga bodega, pabrika, at mga tindahang sarado na mula pa kaninang dapit hapon ay tila andap-andap, lumilikha ng mga mahahaba at nakakakilabot na anino sa kalsada. Sa gitna ng katahimikang iyon, umuusad ang isang malaking container truck na kulay madilim na asul. Ang ugong ng makina nito ay marahang umaalinggaw sa pagitan ng mga pader na semento. Sa likod ng manibela ay isang dalaga, humigit kumulang 23 taong gulang, na nagngangalang Lara Santos, o mas kilala bilang T. Lars, sa kanyang mga kasamahang trooper. Sa kabila ng kanyang kabataan, 5 taon nang nagtatrabaho si Lara bilang trooper ng truck na bumibiyahe sa buong Luzon. Kilala siya sa pagiging matatag, mabilis kumilos, at bihirang-bihirang matulog sa sariling bahay. Para sa kanya, ang kalsada, bagamat mapanganib at magaspang, ay isang espasyo kung saan siya nakakaramdam ng kalayaan, isang lugar na hindi siya kayang abutin ng mapapait na alaala ng kanyang nakaraan. Nang gabing iyon, dala ni Lara ang isang kargamento ng mga electronic appliances mula sa pier patungo sa isang logistics depot sa Santa Rosa, Laguna. Halos 16 na oras na siyang nagmamaneho, huminto lamang sandali upang kumain ng mainit na pares sa isang kainan sa gilid ng kalsada sa may Balintawak. Ngunit sa kabila ng pagod, hindi gusto ni Lara na humihinto sa bahaging iyon ng Navotas. Masyadong tahimik. Masyadong maraming kwento tungkol sa mga holdaper na sinasamantala ang mga sirang kalsada at kakulangan ng ilaw. Habang hawak ang manibela gamit ang isang kamay, iniabot ni Lara ang kanyang kanang kamay upang kunin ang isang bote ng mineral water mula sa dashboard. Malapit na, Lars. Konting tiis na lang, bulong niya sa sarili, sinusubukang palakasin ang kanyang loob. Ngunit sa sandaling lumagok siya ng tubig, may nahagip ang kanyang mga mata sa side mirror. 2 motorsiklo ang sumusunod sa kanya, masyadong malapit. Sa una, inisip niyang mga ordinaryong motorista lamang sila na nagkataong kapareho niya ng ruta. Ngunit nang bahagya siyang magdahan-dahan dahil sa baku-bakong kalsada, ang 2 motorsiklo ay bumagal din. Nang pabilisin niya ang takbo, bumilis din sila. Huminga ng malalim si Lara, ang dibdib niya ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Wag mong sabihing ito na naman, naisip niya. Bilang isang babaeng trooper, ilang beses na siyang nakaranas ng mga hindi kanais-nais na sitwasyon sa daan. Ngunit hindi siya ang tipo na madaling mataranta. Sanay siyang may dalang liyabe, isang maliit na pepper spray na laging nakasuksok sa kanyang bulsa, at isang matibay na tubo na madalas niyang gamitin sa pag-check ng gulong, mga sandatang legal at karaniwan sa mga biyahero. Ngunit ngayong gabi, mag-isa siya, at ang lugar na ito ay malayo sa anumang mataong lugar. Ang pagdududa niya ay nagkatotoo nang ang 2 motorsiklo ay biglang nag-overtake at bumagal ng husto sa mismong harapan ng kanyang truck. Isang kilos na hindi karaniwan at napakapanganib. Ang isang truck na may mabigat na karga ay hindi maaaring huminto ng biglaan ng walang malaking panganib. Huwag kayong magbiro sa harap ng truck, mga gago, mahinang mura ni Lara habang panandali ang binubusina. Ngunit sa halip na tumabi, lalo pang bumagal ang mga motorsiklo. Ang kanilang mga hazard lights ay kumukurap-kurap, isang senyales na pamilyar sa kanya. Ito ang lumang modus ng mga holdaper, pabagalin ang daloy, isara ang daanan, at itrap ang sasakyan. Agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at inactivate ang isang karagdagang dashcam na konektado sa pamamagitan ng Bluetooth sa dashboard. Para kung anuman ang mangyari, may ebidensya, bulong niya sa sarili. Bigla, ang pangalawang motorsiklo ay sumingit sa kaliwang bahagi ng truck, napakalapit sa gulong sa unahan. Isang lalaking nakasuot ng bonnet at face mask ang 2 beses na sumipa sa pinto ng truck. Tok! Tok! Malinaw na narinig ang tunog ng pagtama. Nagulat si Lara ngunit malakas ang kanyang reflexes. Hoy! Anong problema nyo? Sigaw niya mula sa loob ng kabina. Ang motorsiklo ay muling umabante at sumama sa unang motor sa harapan. Pagkatapos, isa sa mga sakay nito ay nagtaas ng isang mahabang patalim. Ang kislap nito sa ilalim ng andap-andap na ilaw ng poste ay nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Naramdaman ni Lara ang pag-akyat ng adrenaline sa kanyang dugo.
Alam niyang hindi na ito simpleng pananakot lamang. Ito ay isang tunay na tangkang pang-hold up. Sa unahan, may isang kurbada sa daan na madilim. Tanging isang poste ng ilaw ang gumagana at napakahina pa ng liwanag nito. Pagkalagpas sa ilaw na iyon, ang daan ay patungo sa isang maliit na likuan kung saan may isang abandonadong bodega, isang lugar na madalas iulat ng mga trooper bilang pinangyarihan ng mga krimen. At tama nga ang kanyang hinala. Nang pumasok si Lara sa kurbadang iyon, biglang huminto ang dalawang motorsiklo sa gitna ng kalsada. Ang isa ay nakapahalang, sinasara ang kanang linya, habang ang isa naman ay pumosisyon sa kaliwa. Ang daanan ng truck ay tuluyan ng nasarado. Walang hiya, bulong niya. Dahan-dahan niyang inapakan ang preno upang patigilin ang truck habang kinukuha ang tubong bakal sa tabi ng kanyang upuan. Tatlong lalaki ang bumaba mula sa mga motorsiklo. Dalawa ang may dalang malalaking patalim. Ang isa naman ay may hawak na parang maliit na bareta. Ang lalaking may dalang bareta ang pinakamalapit sa kanyang pinto. Kumatok ito ng malakas. Baba, miss. Bilis. O sisirain namin to, sigaw nito, ang boses ay magaspang at puno ng pagbabanta. Hindi sumagot si Lara. Nilock niya ang mga pinto at pinatay ang ilaw sa loob ng kabina. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng mabilis na mensahe sa group chat ng kanilang samahan ng mga trooper, hold up sa C-3. Harang sa tapat ng lumang bodega. Ngunit napakabagal ng signal ng gabing iyon. Ang mensahe ay nanatiling depending. Ang katok sa pinto ay lalo pang lumakas. Baba na sabi, miss. Huwag mo kaming galitin, sigaw ulit ng lalaki. Lumunok si Lara. Sa dilim, nakikita niya ang kanilang mga anino na gumagalaw, umiikot sa truck na parang mga lobong pumapalibot sa kanilang biktima. Alam ni Lara ang dalawang bagay, una, kung bababa siya, tapos na ang lahat. Pangalawa, kung mananatili siya sa loob, susubukan nilang basagin ang salamin. Nagpasya siyang gawin ang isang bagay na mapanganib, ngunit ito lamang ang paraan para umatras sila, igalaw ang truck ng bahagya upang guluhin ang kanilang posisyon. Gamit ang kanyang paa, dahan-dahan niyang inalis ang handbrake at bahagyang inapakan ang silinyador. Ang truck ay umusad ng ilang sentimetro. Hoy! Hoy! Gago ka ba? Babanggain mo kami, sigaw ng isa sa mga holdapper. Hindi sumagot si Lara. Tinitigan niya lamang sila ng malamig mula sa likod ng madilim na salamin. Huling sabi, bumaba. Ang lalaking nakaitim na t-shirt ay itinaas ng husto ang kanyang patalim at hinampas ang salamin ng pinto. Nagulat si Lara, ngunit ang salamin ng truck ay makapal at hindi nabasag. Nagkaroon lamang ito ng maliit na lamat. Ah, gusto niyong mamatay, bulong ni Lara sa sarili. Pinihit niya ang susi, mas pinaramdam ang ugong ng makina, bahagyang inikot ang manibela pakanan at sinubukang takutin sila sa pamamagitan ng pag-usad-urong ng truck. Ngunit ang reaksyon niya ay lalo lamang nagpagalit sa mga holdapper. Ang pinakamalaking lalaki sa kanila ay umakyat sa estribo sa gilid ng truck, sinusubukang buksan ang pinto ng pilit. Lumingon si Lara, ang kanyang mga mata ay nanlilisik. Bumaba ka dyan bago ko paandarin to, sigaw niya. Baba, ganti ng holdapper habang muling hinahampas ang salamin. Sa pagkakataong ito, lumaki ang lamat. Alam ni Lara na wala na siyang oras. Kailangan niyang pumili, lumaban o maging biktima. At si Lara ay hindi kailanman isang biktima. Nang walang pag-aalinlangan, buong lakas niyang inapakan ang silinyador. Here rests the sun. Ang truck ay umuga at biglang sumugod, dahilan upang ang holdapper na nakaakyat ay tumilapon sa semento. Tang-ina, baliw siya, sigaw ng lalaki habang namimilipit sa sakit. Ang dalawa pang holdapper ay natigilan at napaatras ng ilang hakbang. Ngunit hindi pa tapos si Lara. Hinilan niya ang manibela at ipinuwesto ang truck upang ang gulong sa unahan ay direktang nakatutok sa isa sa kanilang mga motorsiklo. Ang pinakabatang holdapper ay agad na nataranta. Hoy! Hoy! Huwag! Motor ko! Ngunit nakapagpasya na si Lara. Sa isang malakas na atungal ng makina, diniinan niya ang silinyador hanggang sa sagad. Braak!
Ang mabigat na gulong ng truck ay sumagasa sa unang motorsiklo, giniling ito hanggang sa maging isang tumpok ng basag na bakal at plastik. Ang tunog ng nayuyuping metal na hinaluan ng mga sigaw ng mga hold-upper ay umalingaw-ngao sa katahimikan ng C-3. Ang hold-upper na may tattoo sa braso ay tumakbo papalapit sa wasak na motor. "Motor ko," sigaw niya, hindi makapaniwala. Ngunit hindi doon tumigil si Lara. Inatras niya ang truck at itinutok naman ito sa pangalawang motorsiklo. "Hoy, tama na," sigaw nila. Ngunit wala nang pakialam si Lara. Nasa survival mode na siya. At kapag ang isang babae ay ginigipit, lalo na't mag-isa sa dilim ng gabi, may mga hangganan na hindi dapat tawirin. Sa isang iglap, na parang isang profesional na trooper na sanay sa diskarte, ibinwelo ni Lara ang manibela at muling sinagasaan ang pangalawang motorsiklo, kinalagkad ito ng 3 metro bago tuluyang mayupi na parang lata ng soft drinks. Ang mga hold-upper ay natulala, puno ng gulat at takot. Isa sa kanila ang mahinang bumulong, babae ba to o demonyo? Dahil wasak na ang kanilang mga motor, ang mga hold-upper ay nagsimulang magkagulo at nagbalak ng tumakas. Ngunit ang isa sa kanila, ang maihawak ng bareta, ay lalo pang nagalit. Sumugod ito patungo sa pinto ng truck habang sumisigaw, "Papatayin kita." Nakita ito ni Lara mula sa kanyang side mirror. Binuksan niya ang pinto ng kabina, hindi para bumaba, kundi para gawin ang isang manyobra na tanging mga bihasang trooper lang ang nakakaalam. Iugoy ang pinto ng truck upang tamaan ang sumusugod. Blaag! Ang pinto ng truck ay tumama ng buong lakas sa hold-upper, dahilan upang ito'y bumagsak sa lupa, walang malay. Mabilis na bumaba si Lara, dala ang kanyang tubong bakal. Ang hold-upper ay nakahandusay pa rin, gumagapang ng marahan. "Awa na, miss. Awa na," paos nitong sabi. Tumayo si Lara sa tapat niya, humihingal, ang mukha ay puno ng alikabok at galit. "Akala niyo ba madali lang kaming mga babae, ha?" Ang boses niya ay mababa ngunit nanginginig sa bagsik. Ang dalawa pang hold-upper ay nagpasya ng tumakbo patungo sa isang madilim na eskinita sa gilid ng bodega. Hindi sila hinabol ni Lara. Matalino siya para malaman ang kanyang limitasyon. Ang tanging focus niya ay tiyaking ligtas ang kanyang sarili. Ngunit, sinipa niya papalayo ang baretang nahulog upang hindi na nila makuha. Bumalik siya sa loob ng truck, ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang takot at galit ay naghahalo sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Pinaandar niya ang makina. Kailangan niyang makaalis sa lugar na iyon sa lalong madaling panahon. Ngunit bago umalis, kinuhanan niya ng litrato ang dalawang wasak na motorsiklo, ang lokasyon, ang malabong mukha ng mga hold-upper na natamaan, kahit anong maaaring maging ebidensya. Nang maramdaman niyang medyo ligtas na ang sitwasyon, huminga siya ng malalim. "Lara Santos, ano nang ginawa mo?" bulong niya habang tinatakpan ang mukha ng kanyang mga kamay. Ngunit alam niyang kung hindi niya ginawa iyon, maaaring nawala na siya, ninakawan, sinaktan, walang sinumang makakaalam. Hanggang sa sandaling iyon, sa gitna ng katahimikang muling bumalot sa Navotas, tumunog ang notification ng kanyang cellphone. Ang kanyang mensahe ay sa wakas na ipadala na sa group chat ng mga trooper. Wala pang 5 segundo, pumasok ang isang reply mula sa isa sa mga senior na trooper. "Lars, hold position. Tigay na kami dyan. Huwag kang aalis mag-isa." Ngunit si Lara ay napangiti lamang ng mapait. Binuksan niya ang ilaw ng kabina at tiningnan ang salaming mailamat. Ang gabi ay nagsisimula pa lamang, at alam niyang pagkatapos nito, maraming bagay ang kailangan niyang ipaliwanag, sa pulis, sa mga kasamahang trooper, sa mga tao sa paligid. Ngunit ang pinakamahalaga, buhay pa siya. Ang makina ng truck ni Lara ay marahang umuugong pa rin habang pinapakalma niya ang kanyang paghinga. Kahit ilang minuto na ang lumipas mula sa insidente, ang kanyang katawan ay puno pa rin ng adrenaline. Ang kaliwang kamay niya ay nanginginig habang hawak ang manibela, habang ang kanang kamay naman ay pinupunasan ang malamig na pawis sa kanyang noo. Sa labas, ang kalsada ng C-3 ay muling naging tahimik. Walang motorsiklong dumadaan, walang taong gumagala. Tila ang nangyari kanina ay isang masamang panaginip lamang na nawala sa kanyang paggising. Ngunit ang dalawang wasak na motorsiklo ay nagsilbing tahimik na saksi sa kung ano talaga ang naganap. Tiningnan ni Lara ang mga ito sa pamamagitan ng side mirror.
Ang takot, pagsisisi, galit at ginhawa ay naghahalo sa kanyang dibdib. Kalma, Lars. Pinagtanggol mo lang ang sarili mo, sabi niya sa sarili. Ngunit alam din niya na sa mata ng batas, ang pangyayaring ito ay maaaring maging komplikado. Isang babaeng nagmamaneho ng malaking truck, mga motor ng holdepper na wasak, at isa sa kanila ay maaaring malubhang nasaktan. Kung babaliktarin nila ang kwento, hindi imposible na siya pa ang masisi. Ang isiping iyon ay nagpasikip sa kanyang dibdib. Hindi nagtagal, dumating ang tulong. Ang ugong ng mga motorsiklo ay narinig na papalapit. Mula sa malayo, sumulpot ang mga ilaw ng malalaking motor, ilang cruiser, sport bike, at touring bikes na karaniwang ginagamit ng mga batang trooper. Sa likuran nila, 2 truck ng tangke ang marahang sumusunod. Agad silang nakilala ni Lara, ang kisamahan ng mga biyahero ng Luzon. Ang mga taong madalas tumulong sa kanya kapag nasisiraan ang kanyang truck o kapag kailangan niya ng ligtas na pahingahan. Ang lider ng grupo, si Kuya Rodi, ang unang bumaba. Nasa mga 40 anyos na siya, may matigas na mukha ngunit laging malumanay magsalita sa mga nakababatang trooper. Lars! Ayos ka lang ba? Sigaw ni Rodi habang nagmamadaling lumapit. Dahan-dahang binuksan ni Lara ang pinto ng kabina. Pagbaba niya, agad na sinuri ni Rodi ang salaming mailamat at mga gasgas sa pinto. Mga walang hiyatong mga to. Sino nang humampas sa pinto mo ng ganito? Sinubukan ni Lara ng umiti, ngunit nanginginig ang kanyang boses. Mga holdepper, kuya. Gusto nilang pumasok kanina. Ilang kasamahan nila ang agad na nagmura sa galit. Holdepper na naman sa C-3. Matagal ng pugad yan dito. Buti na lang ligtas si Lars. Pinakalma sila ni Rodi at muling tiningnan si Lara. Anong nangyari? Ikwento mo. Habang medyo hinihingal, ipinaliwanag ni Lara ang lahat, ang mga motorsiklong humarang sa daan, ang mga pagbabanta, ang paghampas sa salamin, hanggang sa huli niyang sinagasaan ang mga motor para iligtas ang sarili. Nang umabot ang kwento sa bahaging iyon, ilang trooper ang natahimik. Pagkatapos, isang batang trooper ang sumigaw habang tumatawa ng bahagya, gago, binangga ni Lars motor ng holdepper. Angas! Ngunit si Rodi ay hindi ngumiti. Tinapik niya ang balikat ng bata. Hindi ito tungkol sa angas, tol. Tungkol ito sa kaligtasan. Pagkatapos ay tinitigan niya si Lara ng malalim. Tama ang ginawa mo. Self-defense yan. Hanggat sila ang unang umatake, wala kang kasalanan. Yumuko si Lara. Pero kuya, wasak na wasak ang mga motor nila. Hayaan mo. Risko nila yan sa pakikipaglaro sa trooper ng truck, matigas na sagot ni Rodi. Ang ibang mga trooper ay tumango bilang pagsang-ayon. Nagsimulang kumalat ang mga trooper upang suriin ang lugar. Kinuhanan nila ng litrato ang mga wasak na motor, ang mga marka ng gulong ng truck, ang basag na salamin, at ang maliit na baretang nakakalat. Tiniyak ng mga mas senior na trooper na ang mga ebidensyang ito ay hindi maaaring baluktutin. Isang trooper na nagngangalang Marco ang nagsuri sa damuhan sa gilid ng bodega. Kuya Rodi, may dugo dito, sabi niya habang itinuturo ang isang maliit na mansa. Nanigas si Lara. Baka yun yung natamaan ng pinto ng truck kanina. Nahulog kasi siya. Marahang tumango si Rodi. Wala na tayong magagawa dyan. Ang importante, ligtas ka. Ngunit alam niyang ang dugo ay nangangahulugang may nasaktan. Ang pinsala ay nangangahulugang tiyak na masasangkot ang pulis. Nag-isip sandali si Rodi at sinabing, tayo ang unang mag-report sa pulis. Para tayo ang may hawak ng kwento. Huwag nating hintayin na sila o ang ibang tao ang mag-report. Buong pagkakaisang sumang-ayon ang mga trooper. Ngunit bigla, isang trooper ang sumigaw mula sa likuran ng truck. Kuya, may tao doon. Lumingon si Lara at ang iba pa. Malapit sa pader ng bodega, isang lalaki ang tila gumagapang, ang katawan ay pajuwang-giwang. Ito ang isa sa mga holdepper na humampas sa salamin kanina. Ang gilid ng kanyang noo ay maisugat at duguan, marahil dahil sa pagtama ng pinto ng truck. Ilang trooper na galit ang agad na gustong lumapit upang bugbugin ito. Ngunit itinaas ni Rodi ang kanyang kamay. Tigil! Huwag niyo siyang galawin.
Hindi tayo mga siga. E-report natin sa pulis. Hayaan nating batas ang umasikaso. Ngunit ang holdupper ay sumigaw sa takot. Parang awan niyo na, wag niyo akong i-report. Wag po. Sumama lang ako sa kanila. Sila ang nagyaya. Wag niyo akong isuplong, please. Tiningnan ni Lara ang lalaki, may halong takot at awa. Hindi niya inasahan na ang isang tao ay maaaring magbago ng ganoon kabilis, mula sa pagiging matapang hanggang sa pagiging duwag sa loob lamang ng ilang minuto. Ay yung. Akala ko kasi babae ang nagdadrive, madali lang. Akala ko susunod ka lang, sabi nito habang gumagapang paatras. Lumunok si Lara. Kanina, gusto mong pumasok sa truck ko. Anong gagawin mo? Hindi naglakas loob, sumagot ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay balisa, iniiwasan ang tingin ng lahat. Ngunit bago pa may makapagsalita, narinig ang sirena ng sasakyan ng pulis mula sa di kalayuan. 2 patrol car ang huminto ilang metro mula sa truck. Mabilis na bumaba ang mga pulis, binuksan ang kanilang mga flashlight at sinuri ang paligid. Magandang gabi. May ulat na posibleng pang-hold up sa lugar na ito. Sino ang nag-report? Tanong ng isang opisyal. Lumapit si Roddy at nagpakilala. Ako po, sir. Roddy po, mula sa samahan ng mga biyahero. Tumango ang pulis, pagkatapos ay nakita ang mga wasak na motorsiklo. Ang kanyang tingin ay agad na naging seryoso. Kaninong motor to? Itinuro ni Roddy ang lalaking sugatan. Sa kanila po, sir. Tinangka nilang hold upin ang babaeng trooper na to. Nakaligtas siya dahil lumaban siya. Agad na tinanong ng pulis si Lara. Kayo po ang trooper? Opo, sir. Ako po si Lara Santos. Maaari niyo bang ikwento ang nangyari? Maayos at maingat na ikinuwento ni Lara ang lahat. Nagsulat ang pulis ng hindi sumasabad. Paminsan-minsan ay tinitingnan nila ang basag na salamin at ang bareta bilang ebidensya. Ang isa pang pulis ay sinuri ang holdupper na nakahandusay. Kailangan dalhin to sa ospital. May tama sa ulo. Gising pa pero nanghihina na. Ang lalaki ay patuloy na nagmamakaawa, huwag niyo akong isuplong, sir. Huwag po. Ngunit matigas na sumagot ang pulis, nakagawa ka ng krimen. Tuloy ang proseso. Nakahinga ng maluwag ang mga trooper. Pagkatapos matiyak na ligtas ang lugar, kumuha ng karagdagang pahayag ang pulis. Isang senior na opisyal ang lumapit kay Lara. Pinahahalagahan ko ang tapang ninyo, ma'am. Pero sa susunod, kung may ganitong sitwasyon, subukang huwag bumaba ng truck. Tumango si Lara. Opo, sir. Napilitan lang po ako kanina. Walang problema. Malinaw na self-defense ito. Lahat ng ebidensya ay tumuturo doon. Ngunit mas seryosong tiningnan ng opisyal si Lara. Pero kailangan naming pumunta kayo sa himpilan para sa kumpletong testimonya bukas ng umaga. Hindi ngayon. Magpahinga muna kayo. Hindi maganda kung pipilitin kayong magsalita ng marami habang trauma pa kayo. Tumango si Lara. Tinapik ni Roddy ang kanyang balikat. Bukas, sasamahan kita. Hindi ka mag-isa. Bahagyang umiti si Lara. Salamat, kuya. Sakto noong isasakay na ng mga pulis ang holdupper sa ambulansya, isang itim na van ang biglang huminto sa dulo ng kalsada. 2 lalaki ang nagmamadaling bumaba. Isa sa kanila ang agad na sumigaw, nasaan ang kapatid ko? Lumingon ang lahat. Lumapit si Roddy upang humarang. Sino na kapatid mo? Itinuro ng lalaki ang holdupper na nakahandusay at duguan. Yan. Yan ang kapatid ko. Anong ginawa niyo sa kanya? Bakit siya duguan? Bakit wasak ang motor niya? Itinaas ng pulis ang kamay, sinusubukang magpakalma. Sir, pakihinahon lang po. Ang kapatid ninyo ay suspect sa kasong pang-hold up. Sinungaling kayo. Mabait ang kapatid ko. Hindi yan magnanakaw. Sinisiraan niyo lang siya. Naging tensyonado ang sitwasyon. Ang mga trooper ay nagsimulang lumapit, handang ipagtanggol si Lara. Samantala, ang pamilya ng holdupper ay nagsimulang sumigaw at mag-akusa.
Sumikip ang dibdib ni Lara. Ito ang pinakatatakutan niyang sitwasyon, kapag ang salarin ay may pamilyang hindi matanggap ang katotohanan. Sa huli, pinaghiwalay sila ng mga pulis. Kung may reklamo kayo, maaari kayong magsampa ng opisyal na report. Pero ngayong gabi, ang kapatid ninyo ay dadalhin para sa investigasyon, matigas na sabi ng pulis. Tiningnan ng lalaki si Lara ng may galit. Kasalanan mo tong lahat, babaeng baliw. Kung magmaneho ka ng truck, akala mo sayo ang kalsada. Wasak tuloy ang motor ng kapatid ko. Nanigas si Lara. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata. Pagkatapos, tumayo si Roddy sa harapan niya. Akala mo ba madaling holdapin ang isang babaeng trooper na mag-isa sa gabi? Kung walang kasalanan iyang kapatid mo, hindi mayuyupi ang motor na iyan, malamig niyang sabi. Mabilis na inilayo ng mga pulis ang pamilya ng holdapper upang maiwasan ang gulo. Matapos umalis ang mga pulis, ang ambulansya, at madala ang mga ebidensya, ang C-3 Road ay unti-unting bumalik sa katahimikan. Ngunit si Lara ay nanatiling nakatayo, ang mukha ay maputla. Inakbayan siya ni Roddy. Lars, wala kang kasalanan. Huwag mong pakinggan ang sinasabi ng pamilya nila. Kuya, paano kung mag-report sila? May ebidensya tayo. May mga saksi. Kalma lang. Ilang trooper ang tumango upang magbigay ng suporta, ngunit si Lara ay tila nang hihina pa rin. Hindi siya isang robot. Kahit gaano katapang, isa pa rin siyang tao na kalalaban lamang para sa kanyang buhay. Pagkatapos ng lahat, iminungkahi ni Roddy, Lars, sumama ka muna sa pahingahan. Huwag kang dumiretso ng biyahe. Malala yung trauma mo. Magpahinga ka, kumain, maligo. Pagkatapos, saka mo isipin kung tutuloy ka o uwi. Marahang tumango si Lara. Nang umakyat siyang muli sa truck, tiningnan niya ang salaming mailamat, ang pintong halos mabasag, at ang bakas ng dugo sa sahig malapit sa pinto. Ang gabing iyon ay mananatiling nakaukit sa kanyang buhay magpakailanman. Sa likod ng takot, may isang bagay na nagsimulang tumubo sa kanyang kalooban, isang determinasyon na magdadala ng mas malaking laban sa mga susunod na araw. Ang gabi sa Maynila ay lalo pang lumamig nang pumasok ang malaking truck ni Lara sa isang pahingahan sa may bandang Valenzuela. Simple lamang ang lugar, ilang kubong gawa sa kawayan, isang maliit na kapihan, mga pampublikong banyo, at isang malawak na paradahan na karaniwang puno ng mga truck. Ngunit ng gabing iyon, ilang trooper ang naghihintay na. Nang makita nila ang truck ni Lara, ilan sa kanila ang agad na tumayo. Uy, si Lars yan. Kumusta na kaya siya? Narinig ko hinold up daw talaga siya. Dahan-dahang bumaba si Lara. Ang ilaw mula sa poste ng pahingahan ay nagpatingkad sa kanyang pagod na mukha, namamagang mga mata, maputlang labi at bahagyang gusot na buhok. Ngunit, pinilit pa rin niyang ngumiti. Ayos lang ako, mga tol. Medyo nagulat lang. Isang ale mula sa tindahan ang mabilis na lumapit. Nako, iha, halika rito, umupo ka muna. Namumutla ka. Uminom ka muna ng mainit na tsaa. Ngumiti si Lara at tinanggap ang marahang paghatak ng ale. Sa loob ng maliit na kainan, nakaupo si Lara habang hawak ang isang baso ng mainit na tsaa. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay. Paminsan-minsan ay humihinga siya ng malalim. Nakaupo si Roddy sa tapat niya, binabantayan siya na parang isang ama. Uminom ka muna. Huwag mo munang isipin ang mabibigat na bagay. Ngunit tiningnan ni Lara ang baso na parang iyon ang mismong trauma niya. Kuya, paano kung sabihin nilang sinadya kong banggain sila dahil wasak ang motor? Iyan mismo ang ipapaliwanag natin sa pulis bukas, Lars, mahinahong sagot ni Roddy. Sila ang unang umatake. May bakas. May bareta. May mga saksi tayo. Nasa panganib ka. Ang truck ay malaking sasakyan. Kapag ang driver nito ay nasa panganib, may karapatan siyang protektahan ang sarili niya. Marahang tumango si Lara, ngunit alam niyang minsan, ang batas ay hindi ganoon kasimple. Hindi nagtagal, ilang trooper pa ang lumapit at umupo sa paligid nila. Ang galing mo, Lars. Seryoso, saludo ako. Babae, lumaban sa holdapper. Bihira ang may ganyang tapang. Ngunit yumuko lamang si Lara.
Hindi ko naman gustong maging magaling. Natakot lang ako. Sobrang takot. Natahimik ang lahat. Mahinang tinapik ni Roddy ang mesa. Naiintindihan kita, Lars. Lahat naman siguro matatakot. Pero tama ang ginawa mo. Pagkaraan ng ilang minuto, bahagyang gumaan ang pakiramdam ni Lara. Ngunit ang katahimikan ay nabasag ng isang batang trooper ang tumakbong papasok, hingal na hingal. Kuya, may problema. May dalawang lalaking nakamotor na paikot-ikot sa labas. Parang may hinahanap. Lahat ay biglang naging tensyonado. Anong itsura nila? Tanong ni Roddy. Nakaitim na hoodie. Yung isa may benda sa kamay. Tapos tinuturo-turo nila tong pahingahan. Kinilabutan si Lara. Sila siguro ang mga kasama ng hold-upper kanina, sabi ng isang trooper. Gusto nilang gumanti, dagdag ng isa pa. Tumayo si Roddy, ang mukha niya ay naging malamig. Makinig kayong lahat. Huwag tayong padalos-dalos. Magbantay tayo dito. Huwag nating hayaang lumabas si Lars ng mag-isa. Sumang-ayon ang mga trooper ng walang pag-aalinlangan. Makalipas ang 20 minuto, isang motorsiklo ang huminto sa labas ng pahingahan. Dalawang lalaking matipuno ang pumasok ng walang paalam. Isa sa kanila ang matalim na tumingin kay Lara. Ikaw si Lars? Ang trooper na sumira sa motor ng mga bata namin? Lahat ng trooper sa loob ay biglang tumayo na parang mga leong nagbabantay sa kanilang supling. Lumapit si Roddy. Ingatan mo ang pananalita mo. Ang mga bata nyo ay mga hold-upper. Ngunit hindi nagpatinag ang lalaki. Isa lang ang gusto namin. Bayaran mo ang motor na iyon. Natigilan si Lara. Bibayaran? Nasira iyon kasi gusto nilang pasukin ang truck ko. Wala kaming pakialam. Ang alam namin, wasak ang motor. Ikaw ang nagmamaneho. Ikaw ang magbabayad. Nagkagulo ang mga trooper. Hoy, akala mo ba na disgrasya lang yan sa kanto? Ginamit yan sa krimen. Gusto niyo lang gumanti, no? Ngunit ang lalaki ay nanatiling nakatitig kay Lara, ang mukha ay malamig at puno ng pagbabanta. Bibigyan ka namin hanggang sa makalawa. Kung hindi, humanda ka sa problema sa kalsada. Naramdaman ni Lara na nanghina ang kanyang mga tuhod. Ang banta ay hindi biro. Ang mga hold-upper ay may network. Sa kalsada, ang isang babaeng trooper ay madaling target. Sumigaw ng malakas si Roddy, umalis kayo bago ko tawagin ang pulis. Bahagyang tumawa ang dalawang lalaki. Pulis? Sa tingin niyo ba mababantayan nila siya palagi? Malawak ang kalsada, tol. Umalis sila, nag-iwan ng tensyon sa hangin. Nang makaalis sila, malakas na hinampas ni Roddy ang mesa. Mga walang hiya. Ang ibang mga trooper ay nag-alala. Kailangan nating bantayan si Lars. Hindi siya pwedeng bumiyahe mag-isa sa mga susunod na araw. Kailangan nating i-report sa pulis ang banta na to. Tahimik lamang si Lara, nanginginig ang mga labi. Kuya, paano kung talagang habulin nila ako? Anong gagawin ko? Tiningnan siya ni Roddy na may pag-aalala ng isang ama. Hindi ka nag-iisa. Isang samahan tayo. Malakas tayo kung magkakasama. Tumango si Lara, sinusubukang magpakatatag. Pagkatapos ng insidente, pumunta si Lara sa likod ng tindahan para maghilamos. Ang malamig na tubig ay bahagyang nagpagaan sa kanyang ulo, ngunit ang takot ay hindi nawala. Nang tingnan niya ang kanyang mukha sa maliit na salamin, para siyang nakakita ng ibang tao. Ang kanyang mukha ay tila mas tumanda, mas matigas, ngunit mas marupok din. Dahil lang bababae ako, akala nila madali akong takutin, sabi niya sa sarili, habang tumitigas ang kanyang ekspresyon. Bigla niyang naalala ang kanyang ama, na isa ring trooper. Sa kalsada, sabi nito noon, dapat mas matigas ka sa mga gustong manakit sa iyo. Pero huwag kang magiging masama na tulad nila. Pinisil ni Lara ang dulo ng kanyang damit. Itay, malakas naman ako, di ba? Nang bumalik siya sa mesa, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang hindi kilalang numero. Nag-aalangan niyang sinagot. Hello? Isang mabigat na boses ang sumagot sa kabilang linya, mahina ngunit matalim.
Ikaw ba si Lars, ang trooper? Nanigas si Lara. Agad na lumapit si Roddy. Sino yan? Makinig kang mabuti, patuloy ng boses. Ang motor na winasak mo ay pag-aari ng isang importanteng miyembro. Akala mo ba makakatakas ka lang? Huwag kang mangarap. Hindi kami titigil. Click. Pinutol ang tawag. Nabitawan ni Lara ang cellphone. Sila iyon. Panay ang banta nila sa akin. Huminga ng malalim si Roddy. Hindi ito ordinaryong mga holdaper lang, Lars. Mukhang may grupo sila. Natahimik ang lahat. Sa pagkakataong ito, hindi nag-atubili si Roddy. Lars, bukas, hindi lang report tungkol sa insidente ang gagawin natin. Kailangan nating i-report ang mga pagbabanta. Kailangan malaman ng pulis na hindi ito maliit na kaso. Tiningnan ni Lara si Roddy, ang kanyang mga mata ay bahagyang naluluha. Kuya, natatakot na talaga ako. Hinawakan ni Roddy ang kanyang balikat. Pwede kang matakot. Pero huwag kang tatakbo. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa kanyang puso. Nagtipon ang samahan ng mga trooper sa isang pulong. Kailangan nating tiyakin na ligtas si Lars hanggang matapos ang problemang ito, sabi ng isang senior na trooper. Gawa tayo ng schedule ng pag-escort. Kahit 2 truck at 2 motor sa bawat biyahe niya. Sang-ayon. Pamilya natin si Lars. Bumalik si Lara sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi tumitigil ang masasamang isipin sa kanyang ulo. Paano kung sundan siya ng grupo hanggang sa bahay? Paano kung gantihan ang kanyang pamilya? Paano kung walang magawa ang mga pulis? Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumagsak. Madaling araw na, nang karamihan sa mga trooper ay tulog na, nakaupo si Lara mag-isa sa labas ng pahingahan. Dumating si Roddy na may dalang mainit na kape. Hindi ka pa rin makatulog? Umiling si Lara. Kuya, kung alam ko lang na ganito ang mangyayari, hindi ko sana binangga ang motor nila. Matagal siyang tiningnan ni Roddy. Sinungaling. Ha? Kung maulit ang pangyayaring yon, gagawin mo pa rin ang parehong bagay. Dahil hindi ka isang babaeng mahina. Isa kang trooper at gusto mong umuwi ng buhay. Tandaan mo, Lars. Ang mga holdupper ang salarin, hindi sila ang biktima. At may karapatan kang mabuhay. Ang mga salitang iyon ang tuluyang nagpaluha kay Lara. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa ginhawa. Pagod lang ako, kuya. Alam ko. Nang gabing iyon, sa wakas ay nakatulog si Lara sa isang mahabang upuan, balot sa isang makapal na jacket, habang binabantayan ng mga trooper na itinuring na niyang pamilya. Ngunit ang mundo ay hindi tumitigil sa pag-ikot dahil lamang sa pagod si Lara. Dahil sa parehong oras, sa isang ospital hindi kalayuan, isang lalaking may benda sa ulo ang nagmulat ng mata, ang holdupper na nawalan ng malay. Hindi siya nag-iisa. Sa tabi niya ay isang lalaking nasa 50 anyos na may tatoo sa liig, isang taong kahit ang mga pulis ay kinatatakutan. Anong nangyari? Malamig niyang tanong. Lumunok ang holdupper. Boss. Yung motor ko, winasak ng isang babaeng trooper ng truck. Umismid ang lalaking may tatoo. Babaeng trooper. At natalo ka. Lumaban siya, boss. Binangga niya ang mga motor namin. Pinapahanap na siya ng mga kasama natin. Tumayo ang lalaki, ang kanyang tingin ay naging parang sa isang mandaragit. Hanapin niyo siya. Bibigyan natin